Ako po si Danica Sagrado. Kayo po ang tatay ko. Ano ba? Very confident si Eliazar nang mag-speech sa unang araw ng kampanya nila na sinaad niyang hindi na niya kailangang mag-speech pa at botohan na agad. Sabay sinaad niyang ipanalo na nila kaya nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao. Nangako si Eliazar na tatrabahuin niya ang mga problema ng Pilipinas hanggat hindi niya nabibigyan ng solusyon. Sabay binantaan niya ang mga korap sa gobyerno na humanda sila dahil kapag siya na ang umupo sa palasyo ay goodbye na sa mga binubulsa nila dahil ilalagay niya sa ibang bulsa. Sabay sinaad niyang sa mga bulsa ng mga sambayanang Pilipino. Habang sinaad naman ni Aling Nadia na bakit todo deny si Percy, nakakilala niya si Roland at baka dahil abogado ang tatay niya at ayaw niyang mabahiran yung pangalan nila. Sinaad naman ni Moises na maging siya ay hindi niya naiintindihan pero nang nakita niya si Percy ay takot na takot din ito. Agad namang sinaad ni Aling Nadia na puntahan nila si Percy para kausapin pero sinaad ni Moises na lumipat na siya sa California kaya mas nagtataka siya dahil sa mga nangyayari. Hinalungkat naman ni Moises yung bag ni Roland kaya tinanong ni Aling Nadia kung anong hinahanap niya na agad namang sinaad ni Moises na naghahanap siya ng ebidensya na kahit anong magpapatunay na may koneksyon sila Percy at Roland. Nakita ng binata ang isang sulat kaya humingi siya ng permiso kay Aling Nadia para buksan niya ito. Giniit nitong sulat yun ng anak niya at mas gusto niyang nagsusulat kesa mag-text sa kanya at lahat ng sulat niya ay nilalagyan niya ng bulaklak dahil alam ni Roland na paborito ni Aling Nadia ang mga bulaklak. Huling sulat yun ni Roland noong magkakasama pa sila nila Percy bago ang initiation sa GSX at kumuha siya ng bulaklak na nasa tabi niya na katulad ng bulaklak na nasa Jaime Building na mismong office ng GSX. Habang sinaad naman ni Prof. Benedict kay Prof. Custodio na hindi siya komportable na nakikita niya si Moises sa Crestwood, baka kung anong kalokohan na naman ang gagawin nito kaya hindi na dapat pinabalik doon. Sinaad naman ni Custodio na utos yun ni Governor kaya kailangan nilang magtiwala. Pinaliwanag naman ni Benedict na may tiwala siya kay Gov pero wala siyang tiwala kay Moises at hindi sila sigurado na titigil na ang binata sa pagkalkal sa kaso ni Roland. Giniit naman ni Custodio na ang pinakamagandang paraan para wasakin ang mga kalaban nila ay dapat nilang kaibiganin at gawa ng magagandang bagay hanggang sumurrender na sila. Habang gumagawa naman ng report si Shaira tungkol sa kaso ni Roland, ay pinatawag naman siya ni Malu Zamora, ang head ng XPN na mismong anchor reporter para kausapin ito tungkol sa mga sagrados. Madaming koneksyon ang mga sagrado at gagamitin nila ang mga ito para mapagtakpan ang katotohanan. Maging si Shaira na tanging tumutulong kay Aling Nadia kasama nila Moises ay sisiguraduhin ng mga sagrado na hihinto ito sa pag-iimbestiga tungkol sa kaso ni Roland dahil alam nilang magiging malaking problema kung itutuloy ni Shaira ang kanyang pag-iimbestiga. Habang magugulat naman si Eliazar sa paglantad na naman ng anak niya sa labas at wala itong magagawa dahil may daladalang birth certificate ang dalaga at isang kwintas mula sa kanyang ina na binigay ni Eliazar. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.